So ngayon po ang pag-aaral natin ay sa Matthew chapter 7. Ayan. Matthew chapter 7. Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Okay. So familiar kayo dito, pero ito po ay ibinigay ng Panginoon. So pag-aralan po natin. Sabi dito, verse 13, ayan, Matthew 7 verse 13. Sabi dito, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Amen. Ito po pinamagatan natin ay the path of life. Okay, ang landas ng buhay. The path of life. So, sino po sa inyo gusto yung pong masikip, di ba? Parang bagay, ibag po kasi talaga totoo po ay naranasan ko po yan nung matira ko sa Manila, sa Quezon City. Yung aming hinigaan, doon ang kakainan namin. Doon din kami, andun din, maliit na pagkakasahin mo lahat doon, nandun ang lahat ng gamit mo, doon ka kakain, doon ka mahiga. So, ang hirap. Kasi nga po, mahalang pag-upas sa Manila. Actually, ako ito tumira po sa kamag-anak namin sa Quezon City. Doon po sa pinsan ko, yung pinsan ko nangungupahan po doon sa tiyahin ko. Dahil doon po ako nakatira. So, mahabang panahon, kaya lang napakasikip at parang napakahirap. Kaya sabi ko, ayoko nang masikip. Kaya nga po dito sa atin, buti binigyan tayo ng Panginoon ng ganitong kapilya. Bagamat sabi ko nga po sa inyo, nalilitan ako dito. Hindi po dahil sa parang mayabang naman si pastor, hindi po. Kasi kung may gagawin ng Panginoon, parang napakaraming kaluluwa na kailangan. Hindi kakasa dito kung sakaling ang Panginoon ang tatanungin, ilan ba ang gusto niya maligtas? Amen. Palagay nyo, ilan ba ang gusto niya maligtas? Okay. Hindi ba? Kasi sabi ng Bible, lahat gusto ng Diyos maligtas. Kaya lang, hindi lahat makakasumpo ng kaligtasan. Tandaan po natin. Kasi po, mayroong sinasabi sa Bible na kung tayo po ay susunod sa katotohanan ng salita ng Diyos, doon po tayo maliligtas. Pero kung hindi po, ayan, ay hindi tayo maliligtas. Ito po ay pag-usapan natin ngayon. So marami pong ang buhay po natin ngayon ay iba-iba. So minsan ayaw po ng mga tao na pinakikialaman. Ayaw ng tao na dinidisiplina. Ayaw ng merong disiplina. Ay merong mga tao pong ganun, di ba? Ayaw niya mapagsabihan ng mali. Gusto niya siya yung, basta ako huwag mong pakialaman, di ba? Merong ganyang mga tao. May mga tao naman na talagang nakikinig, pero ganun pa man, meron pa rin yung ego, hindi nawawala ang ego ng tao. Minsan, pinasabihan mo, pero hindi naman sumusunod. Minsan, sabi niya, alam ko na yan. Diba? Pero wala namang pagsunod o wala namang ginagawa. Minsan, ganun po ang nangyayari at sa araw-araw na ginawa ng Diyos, maglang tayo tumanggap sa Panginoon, sa mga baguhan. Alam po ba niya, ang pagtanggap sa Panginoon ay pagsusurrender ng buhay. Pag sinabi nagsusurrender ng buhay, paano ba nagsusurrender? Suko na ako, di ba? Suko na ako, di ba? Tataas mo kami mo, para sinabi mo, hindi na ako makasunod sa sarili ko. Ikaw na masunod sa akin, Lord. Minsan ganun po eh. Meron tayong pong mga sinasabi, sinusuko natin ang ating buhay sa tinanggap natin si Jesus Christ, pero tayo pa rin ang susunod. So wala, kulang po yung ating pagsusuko. Kaya dumarating sa buhay ng mga tao na minsan, parang hindi maintindihan yung nangyayari sa buhay, paulit-ulit ang problema, bakit ganito, di ako makaahon, bakit hindi ko maintindihan ang sarili ko, bakit hindi mapulfill yung gusto ko. So, ang daming inasabi sa Bible, di ba? Merong mga provision na binibigay ng Diyos para matupad yun sa atin, di ba? Yung lagi natin kinukot yun, di ba? Yung awit 37, sabi niya, delight yourself to the Lord and He will give you the desire of your heart. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang mga pangarap mo iyong makakamtan. Kaya hindi makamtan ang iyong pangarap. Kasi nga po, hindi naman ikaw maligaya sa Diyos. Diba? Kasi sa pananabahan, baka may nahanap ka, hindi ka makapokus. Ito na naman si pastor. Pagsasabihan, hindi man yata nababago yung preaching ni pastor. Ang Bible po hindi nababago. Amen? Ang dapat mabago tayo.
Kasi kailangan natin matanggap yung Diyos na hindi nagbabago at ang kanyang salitang hindi nagbabago. Tayo magbago. Minsan gusto natin na magbago, yung gusto natin nadidinig. At wag tayong pakialaman. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi ikaw yan. Sana. Panalangin ko. Prayer ko yon. Amen? Kasi hindi man ako Diyos eh. Hindi ko pwede sabihin mo ay hindi mangyayari yan sa iyo. May mga tao kasi umiiwas makinig. Nangimili ng pakikinggan. Di ba? Yan, yung pastor yan ang gusto kong pastor. Yun, gusto ko yun. Mas mahusay yun. Minsan ganun tayo, nakatingin tayo sa tao. Pero hindi tayo nakatingin kung anong mensahe sinasabi ng Diyos. Kahit ba siya napakababaw, bakit sinasabi sa iyong harapan ng taong ito, yung mababaw, sabi yung mababaw ng mensahe. Yun po yung mga bagay na dumarating po na nakikiputan tayo. Parang ayoko na tumakin, parang mahirap, di ba? Parang kailangan na lang, bakit hindi ba maging masaya tayo? Amen? Paano kang maging masaya kung mayroong kasalanan? Tandaan natin ngayon, paano ka maging masaya ngayon? Sa dami ng namamatay sa Nigeria. Kagabi nga po, sabi ko, Lord, tinan mo, 100,000 na namamatay sa Nigeria dahil sa pagsuusig. Diba? Pinapatay. Ganito pang pananambahan, minamasakir. Bata, matanda, pinapatay. Hello? Kaya sabi ng isang pastor ng Nigeria, nasaan kayo mga kapatid ko? Tulungan nyo kami. Sino sa inyo nananalangin? Ano may tutulong natin? Makapunta ba tayo ng Africa para tayo ay makiisa doon sa mga kapatid natin doon? Sa Africa. Nigeria ba yung Africa? Ituloy niyo ako. Nigeria. Amen? Ang daming pinapatay hanggang ngayon. Pero marami sa atin, nawalan lang ng ganito, nawalan lang ng pera, hindi na ako atin, wala akong pamasahe. Nawala yung boyfriend, hindi na ako atin. Kasi wala na akong boyfriend. Parang ang buhay niya nakatungtong kay boyfriend, kay girlfriend, sa trabaho. Dapat nga pag may problema ka, lagi kang lumapit sa Lord, di ba? Tama. Dapat nga pag marami kang problema, lagi kang lumapit sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang may-ari ng langit at lupa. Siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Minsan siya sabi, O Diyos, ikaw ang mabuti, ikaw ang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay. Walang imposible sa iyo ay nakaproblema. Lord, hindi mo na ako atin kasi ang bigat ng problema ko. Hello? Minsan, yun po yung mga bagay na nagpapasikip sa buhay natin, yung mga hindi karapat-dapat na gawin natin sa harapan ng Diyos. Totoo po yan. Napakahirap po kung minsan kasama mo sa pananambahan, biglang nawawala. Di ba nakakalungkot yan? Dati magkasama ka, gusto mo siyang kasama, ngayon biglang nawawala. Alam niyo ako yung lungkot po. Kasi nga wala naman akong magagawa. Opo. Nakakapagod, di ba? Kasi ang dami, kung minsan kasama mo, minsan mawawala. Di ba? Dati, ang ganda ng pagsasamahan nyo, pero sa akin hindi eh. Naintindihan ko na lang ang kalooban ng Panginoon eh. Hindi ko pag-aari ang tao at hindi ako Diyos. Ang magbabago ng kaisipan ng tao at puso ng tao ay ang Diyos. Hindi natin pwede i-permis yung gusto natin. Yun ang pagsusuko ng buhay. Hindi ang Diyos, hindi ikaw ang nasusunod. Hindi ang Diyos. Kaya lang, manindigan ka, kasang ka, tinawag ng Diyos. Kaya nga yung path of life, yung landas ng buhay, ikaw ang nagdidesisyon yan. Ano ba ginagawa mo ngayon? Yung po. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, yun ang i-vision nyo kung ano mamumungin bunga ng buhay mo ngayon. At kung ano tinanim mo nung una, hanggang sa ngayon, ginagawa mo, wag kang maghanap kung ano yung bungang maganda kung ang tinanim mo ay may pagkukulang o may kasalanan o mali. Mahal kasi magsabi ng mali kasi magagalit kayo sa akin lagi, di ba? Pero sabihin ko, kulang. Kasi totoo naman lahat tayo naniniwala kay Jesus Christ, tama? Lahat tayo ay may naniniwala na siya ay namatay sa krus dahil sa ating kasalanan, tama? Di ba? O, tingnan nyo. Pero, pagdating sa salita ng Diyos, minsan sabi, yata pinatatamaan ni Pastor. Hindi kita pinatatamaan. Sinasalpok lang kita ng salita ng Diyos. Totoo po. Kasi kailangan, pag hindi ka tinatamaan ng salita ng Diyos, hindi ka alakas sa Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay love letter of God. Di ba? Yung Bible, love letter
So, ang sarap ng pakinggan ng love letter kasi nung panahon namin, uso yan eh. Iniipon namin yung mga sulat kasi nasa barko lalo ako. Napakahirap pagka walang dumating na sulat sa amin. Ang babasahin ko sulat, yung dating sulat. Kasi napakahirap na wala kang communication sa mahal mo sa buhay. Totoo po yan, para kami mga asong gutom. Yan. Pero ngayon, wala nang problema, di ba? Konting pindot mo lang ganyan, chicks! O tayo, ano ginagawa mo? Ako kumakain ako dito, sarap ng ulam ko, tingnan mo. Di ba? Hello? Kaya yung mga tao ngayon, kahit sa church, parang gano'n na, ina-apply na eh. Di ba? Nadinig ko na yan, alam ko na yan. Kasi masaya eh. Di ba? Kasi kumisan, nahihibang tayo sa maraming bagay. Lalo ngayon yung AI. At dumating na siya, bakit ba siya anak siya ni gano'n ha? Sino mahilig doon sa gano'n, di ba? Yung mga AI, yung mga kwentong walang katuturan, ay may mga kwentong walang tigil, di ba? 2 oras na, sayo, nakatuto ka gano'n, di ba? At dumating siya, anak siya ni at yung CEO ay ganito, hello! Kasi kumisan na tapos ang dami nagpapatotoo mga kapatid. Yung pinanonood ko, pastor yun. Kasi mga kwento, di ba? Yung may mga, di ba nyo alam yun? Pero yung landas ng buhay, tapos bakit ako ganito? Bakit ganoon? Ang daming tanong. Pero tandaan nyo, kahit wala kang ginagawang kasalanan sa harap ng Diyos, dahil ikaw ay Kristiyano, merong kalaban ka. Amen. May gugulo sa buhay mo at may dadaanan ka mahirap sa mundong ito. Walang magandang mararaanan ka sa mundong ito. Maliban na lang may kapayapaan ka ng Diyos. Amen. Hello? Yun po yung maganda. Yung sa sarili mo, meron kang pagkakilala kay Kristo. Kapag wala, sabi nga ng John chapter 15, verse 5, wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Kapag may kalungkutan ka, may problema ka, saan ka tatakbo? Kung minsan tatakbo mo, inaasama mo, wala. Di ba? Kung minsan na-scam ba yung tawag doon? Scam. Ang dami na-scam na ganyan, di ba? Yung nangungutang, kala mo siya, alam mo, hirap na hirap ako, kailangan ko ngayon, tapos hindi mo alam na na-scam pa pala yung, di ba? Di ba? Hindi na masama sa modern technology. Kaya kung minsan, ayoko nang magte-text sa akin, Pastor, may problema ako. Hindi, makita tayo. Sa mo gusto makita tayo. Amen? Kasi hindi ko alam kung totoo ka o hindi. Gusto ko makita tayo, sabihin mo sa akin kung ano problema mo. Kasi mechanical pa, pag sinabing mechanical, patay. Walang buhay. Kasi yung kausap mo, hindi mo alam, pinaglalaroan ka lang, baka may tinitest ka lang eh. Pastor, ito problema ko eh. Maliban na emergency. Okay. Kaya napakalaga po yung face-to-face na pag-uusap o Bible study. Kasi dyan makikita ang tunay na buhay, tunay na patanong, tunay na reaksyon niya kung ano po yung kinaharap niya, pinagdadaanan niya ngayon. Paano mo siya tutulungan, doon malalaman, doon ka babaan ng malalim at malawak na kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa mga problema. Iba yan po ang tag dito ay kinainisan, kinatatamaran. Okay? Kasi sa sarili niya may problema siya, kuminsan po. Ayaw at hindi siya magamit ng Panginoon. So ang ganda nga po ng patotoo natin nakaraan ng sermon, di ba, yung blueprint of God. Tayo yung paano tayo magpapatotoo kung wala naman tayong naranasan, di ba? Ano ba yung patotoo mo? Maging witness ka. Ano ba yung witness mo? At hindi naman kailangan pang witness ka, kabisado mo, ito sasabihin mo, ito kami po ay next Wednesday, nung nakaraan dito po kami sa Kapitolyo. 1 kami sa Kapitolyo sa mga estudyante. Ngayon, tapos itong August, sa palengke naman kami, mga ngaral. Alam niyo, pag pumunta kami doon, minsan pinag-usapan natin, Pastor, anong sasabihin natin? Sabi niya, kasi gusto ko magkasundo kami para kung ano yung aming pangangaral. Kasi mga pastor kami. Sabi niya, hindi. Kung ano yung lalabas sa iyo, totoo nga naman eh. Kung alam mo ang salita ng Diyos, nasa iyo ang katotohanan,
kahit anong oras, makapagsasalita ka ng katotohanan. Amen? Kung alam mo ang papunta sa impyerno, kung alam mo ang impyerno, kung alam mo ang kagandahan loob ng Diyos o pagpapatawad ng Diyos, kung alam mo kung bakit namatay si Jesus Christ, ano sasabihin mo? Hindi na kailangan pag-usapan pa. Kasi nasa puso mo yan. Maliban na lang, yung dito, punong-puno ka, pero yung puso mo, wala pa akong boyfriend, wala pa akong girlfriend, wala pa akong biyenahan, wala pa akong trabaho. Ang dami, puro nakatutok lagi sa sambutan. Hello? Wala pa akong bahay. So, kaya nga po, napakahalaga po yon. Ang landas ng buhay, iyan po ay malakaran natin. Doon po sa ating teksto, una, sabi dito, it is a God's command to enter the narrow gate. Ito po yung inuutos ng Diyos. Tayo po ay pumasok sa makipot. Pag sinabi nga pong makipot, tulad nga po ng sinasabi ko, ayaw natin yan. Pero yung iba gusto yung makipot eh. Pero ayaw ko yan. Natandaan ko po yung yung pag pumunta kami sa Boracay, minsan, di ba yung mahigpit ba yung mga check dyan eh? Lalo sa airport, yung pupunta ng abroad, yung naranasan ko kasi, pumasok, di ba yung papasukan kang maliit na daan, di ba? Di ba? Yung pintuan, merong metal detector yung tawag doon. Tawa ba kung ni-scan ka kung meron kang dala-dala, di ba? Pag may dala ka, tutut, di ba? Tama yun, Tapos yung mga dala mo, ni-scan din yun, di ba? So, merong scanner, merong mga marami yan. Ganyan din po sa mga elevator, di ba? May way, yung bigat niyan, taga sumobra, nag-alarm yung elevator. Kaya magbawas ng dala-dala. Kasi mabigat, tama? So, ganun din po naman sa buhay natin mga Kristiyano. Kapag marami tayong dala, marami tayong attachment sa iba't ibang bagay, hindi tayo nakapokus sa ating buhay Kristiyano, talagang totoo, yan ang hirap. Masikip yan para sa iyo. Yan po ay nagiging pabigat para sa iyo. At yan po ay hindi ka nakakalakad sa masikip na daanan kasi may dala-dala ka. Yan po ang magiging sagabal po yung may mga, kaya pag pupunta ka sa makipot, hindi naman kailangan may dala kang bag. Kailangan yung bag mo, iwanan mo yan, di ba? Ikaw lang kasi Personally, yan ang gusto ng Diyos. Sumarap tayo sa Kanya. Lahat tayo harap, lalo sa hukuman. Hindi po yan yung kailangan sabay-sabay. Nakapila po yun, di ba? Kahit ang sabi nga, doon hahatulan ka ng Diyos. Di ba? Lahat tayo haharap sa white throne of God. Hahatulan tayo ng Diyos. Binumana ng palataya ka na, hahatulan ka pa. Opo, hahatulan ka kung ikaw ibibigyan pa ng reward o papahiya ka. Kasi yung paglilingkod mo, mapupunta ka sa langit, pero paglilingkod mo, pagkukunwa lang pala eh. Pa-impress lang pala sa tao eh. Di ba? Hindi pala totoo. Nabasa na yan. Malalaman ninyo kung nagbabasa ka ng Bible, di ba? 1 Corinto chapter 3, di ba? Dadani ka sa apoy. Kung yung ginamit ay dayami, ginto, gan ba? Kahoy, ano pa man, di ba? Lahat yan dadaan sa apoy. At pag nasunog, di ba? Masusunog yan. Pero ang sabi doon, mapupunta ka naman sa langit. Kasi tunay ka naman tumanggap sa Panginoon, kaya lang yung paglilingkod mo, yung buhay mo, hindi ka dumaan doon sa makipot. Pwede palang mangyari yun. Di ba? Naturo din naman dito yan. Hindi, pwede ka mag-ministry, pero hindi ka totoo. Hello? Kahit tumugtog ka dito, kahit maglinis ka dyan, kahit anong gawin mo sa kapilya, pwede naman yan. Lahat magagawa yan eh. Ang tanong, totoo ka ba? Sakit naman pastor niyan. Hindi, kasi kinabi ko lang to, hindi po para kayo pasaktan, kundi paalalahanan lang po. Kasi ngayon po ang panahon na sinasabi, malapit na dumating ang Panginoon. Amen? Sa nangyayari ngayon, nakakapagod na kasi taas ng kuryente, taas ng bilihin, taas ng gasolina, ano pa susunod? Tapos may heat wave ngayon, may babala ang pag-asa sa atin by October, merong El Nino, super pa, gaya nung natutuhan natin nung linggo. Minsan yung attitude natin mga tao, inaantay natin. At pag hindi naganap yon, tingin mo si pastor, false prophet. Paano ko naging false prophet? Ang pag-asa may sabi noon. At pag hindi nangyari, alam nyo, masasabi ko lang, marami nag-pray.
Hello? Kasi nakatutok ako sa salita ng Diyos kapag ang tao ay nagsisi ng kanyang kasalanan, ang mga anak ng Diyos ay nagsisi ng kasalanan, nanalangin, hanapin ang aking mukha, di ba? Patatawarin ko sila, di ba? 1 Chronica chapter 7 verse 14. Pagagalingin ko ang kanilang lupain, di ba? Hello? Pero tayo, minsan, titingnan ko nga yung sinasabi ni Pastor, inaantay, walang ginagawa. Hello? Hindi po yan ang landas ng buhay at hindi dyan tayo tinawag. Kaya nga sabi, kumanyan ng God, pumasok ka sa makipot na daanan na kahit ikaw'y sumpain, sabihin, hindi ka na haunlad. Pero nakatutok ka sa Panginoon, hindi. Yan. Tapos habang, di ba niya mapansin yan? Maraming sumisira sa atin, di ba? At maraming tumutukso. Pag may ginagawa kong mabuti, di ba? Baka lumagpas ka sa langit, lagi kang may dalang Bible, lagi kang praise the Lord, baka naman di ba? Ano ba yung mga uso ngayon? Yung mga pambubuli. Di ba? Minsan, masakit, kapwa Kristiyano, nambubuli. Kasi yung hindi pala Kristiyano pala siya. Nagkukunwang kung Kristiyano. Totoo po yan, sinabi sa Bible, hindi po ko mo nakapasok po sa kapilya ay mananampalataya na ng Panginoon. Tunay na mapupunta sa langit. Amen? Kaya tingnan po natin, kaya nga yung repentance, sabi nga, kung di kayo magsisisi, sabi nga, binibigyan tayo ng pagkakataon, 2 Pedro, di ba? Chapter 3, verse 9, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, kaya hindi pa sila dumarating, para tayo makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat ayaw niya na may mapahamak. Gusto niya lahat ng tayo maligtas. O lahat ng tayo gusto may maligtas, pero ang tao namimili. Kaya yung landas ng buhay, sino ba ang kapasya niyan? Ikaw, every day. Kahit mananampalataya ka. Opo, hindi mo kailangan magpakahirap. Kasi may Holy Spirit ka na. Ang problema lang, kapag ayaw mong patuwid, ayaw mong gabayan ka ng Holy Spirit, at hindi ka na nakikinig, huminto ka sa pakikinig ng salita ng Diyos, yan po ang dilema ng buhay mo. Amen? Hindi tama yan. Sabihin ko sa iyo mga kapatid, magsisi ka at talikuran ng kasalanan. Hindi ka magagamit ng Panginoon at hindi ka lubos pagkapalain ng Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin ka. Kaya napakahalaga po mga kapatid na tayo po ay lagi nakatune sa Panginoon. So ito po ay command ng God. Sabi nga po, doon po sa ating teksto, sa verse 13, ang sabi nga doon, sa NIV po ang sabi doon, okay, enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. So, sa Tagalog po, sa MMB, ang sabi dito, okay, doon po, binabasa ko dito, doon pa. Okay, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. So, amen, marami. Marami, pero merong distraction. Iyon po ang tanda natin. Yung sa malapad na daan, merong kaparasahan. Pero andito, kaya nga sabi, yung first na salita na sinabi ni Jesus Christ, pumasok kayo. Di ba? Pumasok kayo. Pumasok kayo sa makipot na daanan. Okay? Sa Lucas chapter 13, ito po, katugon din po yan. Lucas 13 verse 23 to 24. Ayan po. Minsan may nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi nga sa kanila, verse 24, pagsikapan ninyo makapasok sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapatid, dito po, kaya pag-aaral natin, ang pagpasok sa langit ay talaga pong napakahirap. Opo, sa mga taong ay magpasya na sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero napakadali po kung tayo po yung magpapasya. Kaya lang, madali, kasi yung tunay na nagpapasya sa Panginoon, talaga may total surrender ng life kay Lord. At yun po ang, minsan, yun po yung akala ng iba na pagkaraan ng pananampalataya, ligtas na ako, nasa kapilya na, nagmiministry na, okay na, wala nang gagawin. Naku, hindi po. Hindi po yun. Kaya napakahalaga po yung sinabi nga po sa
John chapter 10 verse 9, sabi dito, John chapter 10 verse 9, okay, sabi dito, ako ang pintuan ng sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas, papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. So, kaya nga po yung pagpasok po sa makipon na daan, ito sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya nga po kailangan dito yung, sabi nga dito, yung magsisipo tayo. Sabi nga po, nagsisipo tayo at talikuran ng ating mga kasalanan. Mag-focus po tayo sa Panginoong Hesus. Ayan po, mag-focus tayo sa Panginoong Hesus. Sa Hebreo chapter 12, verse 1 and 2. Kaya nga kung titignan po nyo, sabi nga po doon, alisin na ninyo ang mga kasalanan na sumasagabal sa inyo, di ba? Okay? Kaya nga, dahil sa napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin ninyo, alisin na ninyo ang anumang balakid at ang mga kasalanan kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan. Sa verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya, inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng Diyos. Amen. Ikaw ang kaligayahan ngayon ng Diyos. Tuwan-tuwa ang Panginoon dahil sa isang kaluluwa, dahil sa mga kaluluwa na nagsuko ng buhay, kinilala na siya ang tagapagligtas at Panginoon ng kalambuhay. Tuwan-tuwa ang Panginoon, pero umiiyak ang Panginoon ngayon. Opo, nung ginawa mo yan, pero umiiyak ang Panginoon ngayon kasi nga hindi ka na nagpapatuloy. Baka po ganun tayo. Umiiyak ang Panginoon ngayon at ang sabi nga, di ba, madalas sinasabi nga, sino mag-witness? Hindi ba yun ang pagkatawag po sa atin? Mag-witness. Ano yung witness mo? Ikaw mismo ngayon, nalalayo na. At hindi ka na po lumalakad sa makipot na daanan. Hindi mo na sinusunod ang sinabi ng Panginoon, pumasok kayo. At tandaan natin ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay sa pamamagitan ng Jesus Christ. At ang pagpasok doon ay kailangan may magsisika ng kasalanan. Di ba sa Matthew chapter 4 verse 17, nung ikulong po si Juan Bautista ni Haring Herodes, at saka di ba, pinapugutan pa nga siya ng ulo. Pero nung siya po ay nabilanggunan, di ba, at si Jesus Christ ay nangaral. At ang pinapangaral niya ganito, katulad ng pangangaral ni Juan Bautista, pagsisihan nyo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapat malapit na ang kaharian ng Diyos. At sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, simple lang. Pero hindi ko po maintindihan. Kaya nga po, sa pangangaral sa labas, kaya gustong-gusto ko po yung nasa labas eh. Pero mga kapatid, hindi po mahirap mangaral kapag ang puso may punong-puno po ng kaalaman mula sa Diyos. Dito po, hindi dito. Hindi kasi kung dito, naghahanap ka ng may attachment pa na, hindi ako masaya. Hello? Hindi ka masaya? Meron hindi ko makalimutan yung tao na yon na pauwi na kami, kinausap niya ako sa labas ng kapilya. So, nung unang panahon pa ito, hindi ko nakakwento kung sino siya. Sabi niya sa akin, alam, Pastor, kahit ako umatin ng Diyos, hindi ako masaya. Kaya po siya, anday niyang barkada sa labas. Naghahanap siya ng kaligayahan. Yun ang purpose ng life niya. Hindi po yung plano ng Diyos ang masunod sa kanya. Kasi wala po talagang pagpasok sa makipot ng daanan. Hindi talaga tinanggap si Jesus Christ bilang Panginoon. Tinanggap lang tigapagligtas. Iyon po ang problema. Sa barko po, napakahalaga po sa amin yung life jacket. Alam po yung life jacket, di ba? Di ba yung mga nagtutour dito, yung mga nag-outing, di ba? Pag pupunta sa yung mga island, hiking, di ba? May mga dalang susuot ka ng life jacket. Bakit? Kasi pag lumubog yung bangka, lulutang ka doon, di ba? Liligtas ang katawan mo. Pero paano yung kaluluwa mo? Kasi sinusuot lang yun, di ba? Pero si Jesus Christ dito sa loob Opo. At hindi mo sasabing hindi ka mamamatay. Hello? Ang dami pong pangyayari ngayon dahil namamatay.
At huwag naman ang pahintulot ng Panginoon dahil sa katigasan ng ating puso ay magkaroon, makasama tayo sa giyera na nangyayari sa mundo. Ang hirap po, di ba? Kapatid, sa kwento lang ng lolo ko, kasi inabutan ko yung lolo ko puro ang kwento niya, puro sa panahon ng hapon. Alam mo, kinakain namin, saging, gayat namin yan. Nagtatago kami sa ilalim ng yung sapa, ay may yungib, doon kasi nagtatago. Di ba? Yung nanay mo, di ba? Para kasi babae yung nanay ko. Siyempre, nanay ko babae, sorry. Okay. Nalagyan ko yan ng pinapahiran lagi ng putik at saka yung marumi para pag nakita ng hapon, hindi ko kuhanin kasi gagahasain ng hapon. Ganun daw. Yung lolo ko, di ba? Dahil kayo ng lolo ko, di ba? Pero patay na yung lolo ko, bago siya nga mamatay Lolo, kilala mo si Jesus Christ. Bakit po? Ang hina ng tenga ng lolo ko. Sabi ng tiyahin ko, nag-aaway ba kayo maglolo? Hindi. Sinesiran ko yung lolo ko. Kasi ang lolo ko, espiritista. Katoliko. Opo. May lahi kami, espiritista. Pero katoliko, lolo ko. Bakit nangyari yan? Pwede po yun Dalawang religion. Paniniwala. Pero kami po ay nakakatuwa po dahil marami na po sa angka namin, sa mother side, ang nakakilala sa Panginoon. At alam ko sila ay pumapasok ngayon sa makikipot na pintuan. Bakit po? Kasi dumadaan sa mga pagsubok, mga pag-uusig. Kaya nga napakahalaga po, lagi natin sa isip ang mga bagay na ito. Sana ito ay lagi natin naisip. John 3:16. Ano yung John 3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang kundi magkakaroon ng buhay na walang Isa-isip mo lagi iyan. John chapter 14 verse 6, at sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung iyang katotohanan nasa puso mo, hindi ka maghahanap ng marami pa. At pagdating mo sa labas, marami kang masasabi doon sa mga taong hindi pa nagbabasa ng Bible at hindi tinatanggap si Jesus Christ. Alam niyo, lahat ng mga pinupuntahan namin mga estudyante, kahit yung umaatin na ng church, doon sa mini forest. Ganda na mini forest doon ngayon, nakasalampak ang mga estudyante doon maluwang ngayon Mga salampak din kami doon. Alam mo, lahat ang tinatanggap namin kahit umatin na sa church. Kilala mo si Jesus Christ? Opo, tigapagligtas siya. Siya po ang natubos ng ating kasalanan. So kung sakaling mamatay ka ba, alam mo kung saan ka pupunta, ligtas ka na ba? Sabi niya, hindi ko po alam. Hello, tumating na sa church. Paano ka magagamit? Paano ka mag-witness? Kaya isa-isip po na, ilagay natin sa puso kung na ito, naniniwala ka, ditong pinapasok yan, marami kang masasabi at marami kang magagawa. May kaklase ka, anong gagawin mo? Binom mo kung 4 na buwan kayo ng semester, 4 na buwan kayo magkasama, 4 na buwan may pagkakataon ka. At di ba, 4 na buwan may pagkakataon ka magsabi ng salita ng Diyos sa iyong kaklase. Hello? Kung ikaw ay nag-o-office, kung gusto mo, forever dyan sa office, forever may kasama ka dyan. Baka pag namatay ka, makikipaglibing, sabi niya, born again pala yung kasama ko. Bakit? May pastor na nag-service, tapos nagkantahan pa ng born again. Born again pala yung kakasama ko sa trabaho. 10 years na sila magkasama bago namatay. Hello? Ito po yung pagkakataon, mga kapatid. Yung makipot na daanan, hindi po yan magiging makipot po sa atin, pero makipot po talaga. Kasi ang requirement yan, lahat po ng baggage mo, lahat po ng mga kasalanan, lahat ng mga hindi ayon sa salita ng Diyos, kailangan matanggal yan. Pero, kaya ko ba yung pastor? Kaya nga sinabi sa John chapter 15 verse 15 verse 1, di ba? Ako ang puno ng ubas at ang ama ang tagapag-alaga. At pinuputol ng ama ang mga sangang hindi namumunga. Hello? At ang namumunga naman ay pinuputulan. Hello? Para dumami pa ang bunga. Hello? Bino mo yung namumunga na, puputulan pa. Kristiyano ka na. Tatanggalin yung pride. Tatanggalin yung kayabangan. Tatanggalin yung
ano yung pagsisinungaling, tatanggalin yung, kung hindi natatanggal, kasi ikaw ang kapasya eh. Hello, paano matatanggal? Paano gagawin ng Panginoon tatanggalin? Kasi kinukumbi ka. At isa pa, ito, hindi mapanuto ang buhay mo. Paulit-ulit ang problema. Hello, paulit-ulit. Taas, babaksak, may biyaya, babaksak, may biyaya. Ganyan, paikot-ikot. Walang pagtatagumpay. At hanggang ngayon, hindi magamit. Nasabihin, buhay ang Diyos. Kasi sa sarili niya, puro siya problema. Ganun ba gusto natin? Hello? Ang dahil nagpapatotoo. Mula nakakilala sa Panginoon ay nabago ang buhay. Alam niyo, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nga po, kung hindi ako nabago ng buhay, wala akong pakialam sa inyo. Amen? Baka sarili ko eh. Itong oras, yung nakantay ko, ang isipin ko kung saan makakagala. Ano iinimin namin mamaya, ano pulutan namin. Hello? Pero ngayon hindi eh. Iniisip ko yung mga kapatid yung mga pupunta natin, paano yung buhay nila, paano na ngayon, hirap ng buhay, paano na. Hello, hindi lang spiritual ang maisip mo sa maraming bagay. Kayo iniisip ko. Kasi nakikita ko, at ang sabihin na alam ko lahat ang nasa buhay nyo, ang alam ko lang kung minsan hindi ko kayo nakikita, at marami hindi ko na nakikita, nakakalungkot. At marami nakikita ko, hindi naman nagbabago. Hello? Na parang namimili. Sana hindi ikaw yon. Sana wag gano'n, nagkakamali lang ako. Lord, patawarin mo ako, nagkamali ako. Hello? Ang dami sinasabi sa akin si Lord, pero kung gagawin ko po ang lahat ng bagay, ang hirap. Hindi naman ako Diyos. Pero sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Paano ko gagawin to? At paano ko mapapatuloy? Kasi nakakapagod di ba? Bino mo, pag ikaw ay naging pastor, maraming maasa sa iyo, tapos yung inaasawa mo, tuturuan mo, pero kung maraming naging problema, paano ko pa mangangaral sa iba, di ba? Parang mahirap. Pero hindi. Mas gusto ko pang mangaral sa iba. Kasi po, hindi ako napapadala sa problema. Dahil yung problema yan ni Lord, hindi ko problema yan. Ang problema ko, kung hindi ko nasabi sa inyo ang katotohanan. Amen? Hello? Yun ang makipot Yung pag nagsalita ka ba, pakihinggan ka ba? Pag tinutuloy mo siya, matutuwa ba siya sa iyo? Hello? Makipot, di ba? Kala mo kung sino ka, hindi ka man leader Ba't mo sabihin ng ganyan? Diba? Hello? Dahil gusto mong maging spiritual, di ba? Kahit ikaw pagtawanan, kahit sabihin, leader ako, si pastor yan, si pastor. Meron mong ganun gumagawa dito. Binubuli yung kapatid na gumagawa sa Panginoon. Linis na linis. Sipag naman niya, gano'n. Di ba? Buti nga siya. Sino gagawa niyan? Hello? Bisan yung parang ano po, di ba? Yung crab mentality ba yung tawag dito? Pag mayroong umuungos, hinihila. Pangalawa, God's warning. Warning to the wide gate and broad road. Ayan po. So yung pong mga paalala, ayan po, warning ng Diyos sa malapad na daan, yung makipot na pintuan. Sabi nga doon, enter through the narrow gate, NIV, ulitin ko lang po. Verse 13, enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. So, marami po, sabi nga doon, that leads to destruction. Merong kapahamakan. Kapahamakan. Sabihin nga po natin, kapahamakan. Ayan po, ayan ang madalas pinagpe-pray ng marami. Lord, ilayo po ako sa lahat ng kapahamakan, lahat ng disgrasya, lahat po, Panginoon. Pero ang sagot, ikaw ba ay nakikinig kay Lord? Kaya kung minsan, nasisisi pa si Lord, Lord, sinabi ko naman to sa iyo. Di ba sabi mo, pag kami nanalangin, ay hidingin mo ang aming dalangin. Diba? Pero pinakalimutan mo na sinabi sa Isaiah 59 verse 2, ang kasalanan mo ang naging dahilan, kaya hindi niya marinig ang pagdaing mo at naging dahilan ng pagkalalayo nyo. Minsan nakalimutan natin, may kasalanan pala tayo at nakalimutan natin na itinulong sa Ama namin.
Di ba, sabi, Ama namin, sumasalangit ka, sampay nawa ang iyong pangalan dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo kami namin kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpatawad namin sa aming mga kasalanan, kakasala sa amin. Hello, nakalimutan na ba natin yun? Minsan, tumutok po tayo, mag-focus po tayo. Amen? Kaya nga may kapahamakan, at sasabi doon, marami, many, ang gustong dumaan dito. Amen? Kasi yung iba ayaw ng disiplina eh. Ayaw ng may notebook pa, ayaw ng may devotion, ayaw, magbabasa pa ng Bible, ano pa ang tawag dito? Ang dami. Kailangan ganito, pagka ikaw ay wala pang 18, wag ka muna nagpapaligaw. Amen? Pag ikaw ay, ano pa yung mga natin dito? Mga rules. Ayaw ng disiplina, ayaw mapagsabihan. Leader, kahit sinong leader, pwede pagsabihan, may rules tayong ganyan. Ituwid, kung mali ang ginagawa niya. Kahit sino, basta leader. Hello? Pero ayaw. Iyan po, yung malapad na daan. Na pwedeng nasa loob tayo ng kapilya, pero ayaw tayo padisiplina. Baka tayo lumatakak sa malawak na daan. Malapad na daan. Ayaw natin padisiplina. Ayaw natin mapagsabihan. Ayaw natin makiisa. Yun po. At sa mga baguhan po, totoo lang, purihin ang Panginoon at kayo po ay tumanggap kay Jesus Christ. Sapagat ang malapad na daan, ito po ang dinadaanan ng mga taong walang pananampalataya kay Jesus Christ. Yung mamaya, sisimba, iinom. Ganun po ang ginagawa ko nung araw. Sisimba ako, tapos iinom. Tapos pag ganun, sisimba, iinom. Barkada, kalokohan. Pero laging may simba kasi naniniwala ako sa dagdag bawas eh. Bago ako magkasala uli, magbabawas muna ako. Sisimba muna ako, siyempre. Yun ang paniniwala ko eh, dagdag bawas eh. Hello? Kaya ako kilala po anong barkada ko, Father Ray. Father Ray. Yan. Opo, Father Ray. Kasi lagi ako nangangaral eh. Bago tayo manood ng sine, lalo man, high school kami. Bago nakating classes eh. Bago kami manood ng sine, simba muna tayo, di ba? Dito sa katedral. Simba muna kami. Bago kami manood, di ba? At least nagsimba kami, di ba? Maka-Diyos, di ba? Di ba? So, ganun lang gusto ng marami. Hasama muna ako kasi mamaya may lakad kami ng barkada ko eh. Hello? Di ba? Hindi ko alam kung anong barkada nyo. At anong kaisipan mo, pero alam ng Diyos yan. God's word into wide gate and broad road. Napakahirap po. Na tayo po ay, tayo nasusunod, hindi ang Panginoon, hindi po yan. Hindi ka pa pumapasok sa makipot na daan. Alam niyo kung bakit? Kasi sa totoo po, sabi nga sa John chapter 3 verse 18, ito po yung mga taong hindi may kaparusahan. Sabi dito, sa verse 18 ng John chapter 3, nakasayan niya ba? Sabi dito, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ito ang katotohanan, tingnan nyo. Lahat ng tao ay may kahatulan na. Amen. At ang hindi hahatulan, maparusahan ay ang nanampalataya kay Jesus Christ. So marami ang sinasabi na nanampalataya sa nguso lang, hindi naman sa puso. Kaya nga mali pa rin. Kaya basahin natin ang Romans chapter 10, verse 9 to 10. Kung ipapahayag na yung mga labi na si Jesus ay anak ng Diyos, ay siya ay namatay at muling nabuhay, siya ay anak ng Diyos at muli siya ay namatay at muling nabuhay, maliligtas ka. Sapagkat sapagat nanampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayon nagkapahayag ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Romans chapter 10, verse 9 to 10. Wala po dyan. Pero dapat kabisado mo yan para hindi ka masilo ng kasinungalingan. Nanampalataya naman ako. Wala naman sa puso mo yung pananampalataya mo. Tama ba yun? Sa Bible na sumagot. Hello? Ang nasa puso, nababago. Amen? At nagpapaturo. Sabi sa verse 19, ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa libutan ng ilaw, ngunit inibig ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. At ang gumagawa ng masama, susunod natin doon sa 20, ay hindi malapit sa ilaw. Pero yung gumagawa ng kabutihan, malapit sa ilaw. Amen?
para naahayag ang kanyang ginagawa ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Verse 20, yun po yun. Merong parusa sa impyerno. At ang paparusahan doon ay hindi po nanampalataya kay Jesus Christ. Hindi man ako nagnakaw, pastor. Hindi man ako nagsinungaling. Hindi po. Ang unang kasalanan ng tao ay hindi maniwala sa kanyang salita. Tandaan po natin. Hindi ka mapupunta sa impyerno dahil nakapatay ka ng tao. Sa langit. Kahit nakapatay ka ng tao, kasi po, ang dami ko nakaharap na tao, dalawa na po yung si Joe Balaes at saka si Abelino Rungkal, yung Oxogang founder. Nakaharap ko po na yun at nadinig ko po ang kanilang, si Dan Balaes nga pag siya po ay nangangaral utal-utal po yun Pero ang ginawa niya, galing siya sa munti, bumili, kasi wala na siyang pag-asa pero nakakilala si Jesus Christ. Alam niyo, sabi nga doon sa Bilibid, sabi niya, kahit makapal yung pader ng Bilibid, sabi niya, darating ang panahon, ako ay makakalabas sa lugar na ito. At nakita niya yung airplane dumadaan doon. Sabi niya, darating ang araw, makakasakay ako sa airplanong dumadaan. Yan. Nangyari po yun. Bakit po? Nakalabas siya, nakakilala sa Panginoon, at nakapag-asawa siya ng misyonaring Koreana. Nagkaroon siya ng 2 anak at pabalik-balik siya sa Korea. Amen? Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya huwag mo nang isipin na kaya ka mapupunta sa langit dahil pumatay ka. Mapupunta ka sa langit kapag hindi mo tinanggap si Jesus Christ. Hello! Tinanggap mo si Jesus Christ. Dito lang. Hindi dito. Walang nabago. Yun ang problema mo. Pagkawalay sa Diyos, forever. Yun po ang parusa. Forever. Kaya magngangalit ang kanyang ngipin at araw-gabi. Hello, imagine ninyo, kung naniniwala kayo dito, gagawa ka ng paraan sa buhay mo, magdidesisyon ka araw-araw. Pero kung hindi, mabuti ang Diyos Ang pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig. Tama po. Pero tandaan natin, ang Diyos ay makatarungan. Hello. Ino-honor niya ang kanyang salita. Kaya nga ang Bible, magbabawasan, magdadagdagan. Sabi parurusahan ka ng Diyos pag dinagdagan mo dito. Pero kung iniisip mo, mabuti naman ng Diyos, hindi ako mapunta sa impyerno. Kahit dinadambahan ko nanay ko, okay lang. Maatin naman ako di ba? Hello? Kahit nagsisinungaling ako maatin naman ako, nagbibigay naman, hello? Alin ba yung kasalanan doon? Hindi mo pagsunod sa utos ng Diyos. Bunga lang yun ang hindi mo pagsunod. Pagsisinungaling, kasalanan, bunga yan ng isang kasalanan ang hindi pagtanggap sa salita ng Diyos. Kasi kung tinatanggap mo ang salita ng Diyos, di ba? Hindi mo gagawin yun. Kapag ginawa mo yun, Lord, sorry. Di ba? Hello? Naintindihan po niya ako. Kasi hindi naman ako Si pastor nga may problema Si pastor kasi masyadong hindi siya ang may kasalanan Ganun tayo di ba? Pero hindi natin nabasa ang Bible, di ba? Ano sabi ng Bible? Mag-ibigan kayo sa bawat isa. Kung nagkamali, tuwid mo. Panalangin mo. Yun, di ba? Ibigin mo siya. Hello, tulungan mo siya. Hello? Nariyan po ba kayo? Mamaya, wala na akong nakikinig sa akin, Okay, hallelujah. Amen. Kaya nga po, napakalaga po kaya nga po, tayo po lahat, sabi nga po dito, ang taong ayaw magsisi at tumalikod sa kasalanan ay lumalakad sa malapad na daan. Ayan po, ayaw magsisi. Ayan po, yung mga taong ayaw magsisi. Sinasabi na may kasalanan Hindi, si pastor naman kasi, hindi man ako at saka hindi man ako ang daming alibay, di ba? So, hindi ko na inaano kung ano kasalanan nyo, pero ang dami ko nadidig ganyan si pastor naman bakit ba? Di ba? Minsan tay-tay lang ba mag-aaway-aaway dito? Hindi po. Hindi ako nakipag-away. Kaya lang, hindi niyo ako pipigil sa amin ng mga ngaral na magsabi ng katotohanan. Kasi dapat yun po Alam niyo kasi yung may solar light kami, may solar light kami sa bahay, doon sa terrace. Minsan gabi na, tapos nakita ko, bakit ang liwanag niya ang andap-andap? Hindi siya. Naalala ko, maghapon pala, umuulan.
Oo nga pala, ano. Kaya nga pagka wala tayo sa ilaw, sa liwanag ng Diyos, yung ilaw natin naaandap-andap. Hello? Tingnan mo yung katabi mo. Andap-andap na ba yan? Parang gusto nang malis eh. Parang gusto nang huminto eh. Parang gusto nang bumigay eh. Baka meron dito, magpapakamatay na eh. Pinakikinggan na yung sinasabi ng demonyo eh. Ano ba? Meron ganyan eh. Hello? Sabi nga, wala na akong pag-asa. Wala na akong, hindi na kami may hahango sa kahirapan. Hello? Sino may sabi sa inyo? Kaya lang makipot talaga ang daan papunta sa langit. Hindi ka basta-basta makakakuha ng pagpapala sa Panginoon ng walang kondisyon. Hello? May kondisyon ba? Sinabi nga ng John chapter 15 verse 7, manatili kayo sa akin at ang mga salita kayo manatili sa inyo, hingin nyo ang inyong nais at pagkakalob sa inyo. Ano ba nais mo? Pera! Pera! Hello? Puro pera. Kaya ibigay ng Diyos yan. Pera lang pala eh. Pero hindi tayo nabubuhay sa pera lang. Pagkain. Kaya yung iba, pinagkapalit ang pagsamba dahil sa trabaho, dahil sa pera. Hello? Masaktan man tayo, bato-bato sa langit, ang umaray, magsisi ka na at tumalikod ka sa kasalanan mo. Hello? Dahil hindi po yun talaga ang kalooban ng Diyos. Hindi sapat na isipin mo, ang Diyos ay mabuti, maibigin ng Diyos. Tama po. Pero kung sabihin na ang Diyos ay hindi makatarungan, kaya binibigay kaya ang hahato sa atin sa John chapter 12, kung basahin po niyan, hindi ka nakasulat yan, sa huling panahon ang hahato sa inyo ay ang mga salitang sinabi ko sa inyo. Hello? Hindi hahato sa atin ng Diyos kasi ang Diyos ay pag-ibig. Opo, pero hahatulan tayo ng kanyang mga salita. Lahat dito gusto na kung ano tatanungin mo. Tumingin ka lang sa isang tao at nagnasa ka, nagkakasala ka na. Di ba sabi sa Bible? Hello? Ano pa yung ginawa mo? Ano pa yung buong sa isip mo, may plano ka na? Hello, ito plano ko. Paglabas ko ng kapilya, diretso ko sa mall, meron akong katagpo doon. Wala na akong pakialam kung ano. Di ba? Basta ako sasama lang ngayon. Hello, mayroong pakay siyang magsama at pinagpapatuloy ang kasamaan sa kanyang buhay. Hello? Ang hindi sumasampalataya at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoon, Jesus ay sa hell o sa impyerno mapupunta. Ikalawang Thessalonica chapter 1 verse 8 to 9. Sabi doon, ang hindi sumasampalataya, hindi sumusunod sa magandang balita. Ayan. Na may naglalagablab, okay, sa verse 8, na may naglalagablab na apoy, parulusahan ng lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoon. Verse 9, magdurusa sila ng walang hanggang kapamakan at mahiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Amen. Kaya nga po, yun lang po ang isa-isip natin, ilagay natin sa ating puso. Mga kapatid, may warning po, may warning. At huwag mo isipin, ikaw ay sumusunod na sa kalooban ng Panginoon, pero nandoon ka pa sa malapad na daan. Dahil pag ayaw mong umatin, hindi ako atin. Period. Di ba? Ikaw ang hari ng sarili mo, di ba? Kay Lord hindi. Kasi yun ang free will na binibigay sa atin ng Panginoon. Every day, binibigyan tayo ng Diyos ng kakayanan o sariling kapasyahan. Yung pamimili. Tayo po yun. Hindi ba, manood ka lang ng TV, hindi ba, hawak mo ngayon ng remote eh. Sino ba, nakakatakot? Di, patayin mo yung TV, nakakatakot pala, di ba? So, hawak mo yung remote eh. Ikaw, hawak mo buhay mo, ikaw nakakaalam eh, aating ka ba o hindi? Gusto bang makinig ng salita ng Diyos o hindi? O pakinggan mo, malungkot ako, wala na doon yung kasama ko eh, hindi na ako masaya, wala na doon yung ano eh. Hello? Ang hinahanap mo pala dito, barkada. Hello, kaya maganda nga, kaya tayo may fellowship eh, barkadahan tayo, di ba? Kaya nga may fellowship eh. Paano may masaya naman tayo? Pero minsan, huwag po tayo yung maging parang naka-specific, parang chocolate Christian. Pag nawala ang isa, wala na. Hello? Hindi ganyan napupunta sa langit. At hindi ganyan ang pagpapalain ng Diyos. At hindi ganyan ang magagamit sa ministry. The narrow gate and the narrow road leads to life. Ang makipot na pintuan at ang makipot na daan ang tutungo o patungo sa buhay.
ay patungo sa buhay, di ba? Ayan, natutungo sa buhay. So, verse 14 ng 7, NIV, sabi nga doon, but small is the gate and the narrow road that leads to life, and only a few find it. Ayan. Okay. Kaya titingnan po nyo, makipot na daan, ngunit makipot ang pintuan sa Tagalog, at makitid ang daan, patunta sa buhay, at kakaunti ang magdaraan doon. Kaya makipot, kaya sabi ko, napakahirap pag makipot. Pag marami kang dala-dala, makipot yan, kailangan bitawan mo yan, bitawan mo yan, bitawan mo yan, bitawan mo yan, para makapasok ka sa makipot na pintuan. Pagkatapos may daan, makipot din ang daan. Kaya nga maiirita ka. Hello? Kaya ang buhay Kristiyano, hindi po yan bed of roses. Napapawalakpangan ka. Hindi. Dahil si Jesus Christ, kung siya inalipusta dito, hindi tinanggap, ganun din ang maranasan nyo. Kaya nga sabi, mapalit kayo kung inalipusta kayo dahil sa akin. Hello? Ay, hindi ko pa naranasan yan. Paano maranasan na? Kasama ka ng sanlibutan. Hello? Hindi ka kumukontra. Ang mga kaibigan ko ngayon, lagi sila sa Facebook. Di ba, sama-sama sila. Yung mga parang kaibigan ko po yun eh. Opo. Kapatid ko po yun eh. 6 po kami, 6. Pag nakita ko, nalulungkot ako, hindi na ako kasama niya. Kasi nakita ko, hanapan lang, may inuman eh. Di ba? Ganon din sila. Hindi nila ako masabihan, sumama ka sa amin kahit hindi ka uminom. Kasi alam nila, kahit sa harap ng inuman, hindi ako sumasama. Hello? Pero mahal ko yung mga barkada ko na yun. Pray ko sila. Alam niyo, pag nakita kami, anong trabaho mo? Minsan, abutan ng pera. Paano magkakapatid ba? Di ba? Yung tulong. Ganun. Sarap ng gano'n, di ba? Yung barkada. Yung pagka nalaman, wala kang trabaho. Lucas chapter 9, verse 23. Sa MBB, tingnan po natin. Lucas 9:23. Sabi dito, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. So ito po yung sinabi ni Jesus Christ. Sa English po nakalagay dito, NIV, sabi niya, then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Hello? Kung sino daw po yung gusto sumunod, kung sino ang gustong maging alagad ng Panginoon, ang tunay na alagad ng Panginoon, merong surrender. No surrender, no disciple. Hindi yung namimili ka. Pag yung total surrender, hindi ka namimili. Para si Jesus Christ, hindi ba sa Gethsemane, sabi nga niya, bago siya dakpin at ipako sa krus, Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kopa ng paghihirap na ito. Pero hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo ang mga pangyari. Pero siya ay nanginginig at, di ba, naghihirap ang kanyang kalooban kasi nasa katawan lupa ang ating Panginoon. 100% nagkatawan tao ang Diyos sa pamagitan ng Jesus Christ. Pero siya ay Diyos. Ngayon, ano ang palagay nyo na pag ikaw ay nasa Panginoon na, ay wala kang daraan ng pagsubok? No. Hindi totoo yan. Ang unang pagsubok, nakaranas na ba kayo? Minsan magulang mo ang naging kalaban mo. Ano ba yan? Lumipat ka ba ng religion? Ano ba nangyari sa'yo? Hello? Nakarinig na ba kayo ng ganyan? Ako po sa baryo namin. Hindi lang nila masabing direktang ganon. Kasi po seaman ako eh. Kawaba ako lang sa barko. Tapos po, sabi niya, ay si Ray. Parang ganon. Nasira na. At minsan narinig ko sa mahal ko sa buhay, mas inuna mo po yung pagkapastor kaysa sa pamilya mo. Kasi nga po, ang laki ng pagkakataon ko makapag-abroad. So, nag-apply ako. Totoo po, nag-apply ako for $800 ang maging sweldo ko ng panahon na yon. Nagpaalam lang ako sa senior pastor namin, kay Pastor Rubén. Sabi ko, kahit one year lang po, Pastor, 1 year lang po ako sasakay ng barko at mag-iipon lang po ako.
$800. Laking 1990 yun. Laki ng value nun. Pero alam nyo, wala akong kapayapaan. Kasi nadadala ako ng presyo na, ano ba na, gagano ka ba? Masasayang ang kabataan mo, nagpapasur ka. Pero alam nyo mga kapatid, nung ako mag-report na sa Makati, doon sa, alam na, hindi na ako natanggap. Kasi po, yung pangalan ko na-tampered, kasi marami pong mga ex-crew na kailangan magkatrabaho kaya sa akin, kasi baguhan lang ako. So, napalitan ng pangalan ko. Hindi. Tapos umuwi ako doon, sabi ko, Lord, suko na ako. Sabi ko sa Kanya. Nag-pray ako sa suko na ako, pero sabi ko, bahala ka na sa buhay ko. Yun ang tunay na surrender. Alam niyo, ang unang anak ko namatay. Namatay sa tiyan. At yun ang nadinig ko. Hindi ko makalimutan yung tinatayong ko ngayon. Hindi ko pa maintindihan ito na doon sa Jeremiah 29 verse 11. Ang sabi nga doon, sapagkat ako lamang nakakaalam ng mga plano para sa inyo, mga plano sa ikabubuti nyo, hindi para kayo saktan. Mga plano bigyan kayo ng pagtatagumpay o malaking pag-asa sa hinaharap. Hindi para kayo saktan, kundi bigyan kayo ng pag-asa at pagtatagumpay o pag-asa sa hinaharap. Opo. Hindi ko pa alam yon, pero nung ipanganak ang unang anak ko, patay siya at hindi ko na pinakita kangino dahil yung balat niya ay nauukap na. Lalaki po ang panganay namin. Pangalawa lang si Jebeline. Nadinig ko ang sinabi niya. Nando kami sa Bulacan, sa ospital, sa Gregorio. Sabi nga doon ay, sabi sa akin ng Panginoon, hindi mo na pwedeng iplano ang buhay mo. Ako na magpaplano ng buhay mo ngayon. Hindi ko maintindihan yun, mga kapatid. Kasi punong-puno ako ng pangarap. Gusto ko yumaman. Hello? Pero sinuko ko ang buhay. Hindi naging smooth. Balik ako. Nag-aaral ako seaman ako, nakasampa na ako sa barko. Balik ako sa bukid. Sabi ng mga kamag-anak ko, pati ba naman ikaw? Sabi ko sa kanila, makakain ba ng mga anak ko at kami ang aking diploma? Kundi ako maggagapas ng palay. Tapos nag-construction ako. Dahil ang tatay ko mason. Naghahalo ako ng simento kaya marunong ako sa gawain. Ganon din. Pati ba naman ikaw? Sabi ko, makakain ba namin ng mga anak ko ang diploma ko? Hello? Kasi hindi nila naintindihan eh. Kahit gusto kong mapunta sa abroad, ayaw ni Lord. Kasi mayroong pinagagawa sa akin. Mga kapatid, ito po ang gusto kong makiintindihan nyo. Noong nakaraan, sabi nga may purpose ang God. Ano purpose ang God sa inyo? Natuklasan na ba nyo? Kung bakit ka narito, bakit ka naligtas? Bakit sa pamilya mo, ikaw lang nakakilala ngayon? Hello? Bakit sa school nyo, nandoon ka at doon ka nilagay ni Lord? Bakit sa trabaho mo, ikaw lang ang born again doon? Hindi mo naisip ano purpose ng God. O inisip po, kailan makakabili ng kotse, kailan ako makakabili ng latest ngayon na yung mga tigpo 45,000 na cellphone, di ba? Hello? Wala tayong naisip na, paano yung katabi ko, baka mapunta sa impyerno, baka yung boss ko, di ba? Hello? Hello? Kasi hindi ka kakitaan ng nagwi-witness ka na ikaw ay born again. Kahit sa gawa lang, di ba? Di ba, action speak louder than words. Pero maganda, may words ka na, may action ka pa. Amen? Dahil yung pananampalatayang walang gawa ay patay na pananampalataya. Santiago chapter 2. Hello? Nanampalataya ka, wala ka namang ginagawa. Kaya nga, ang tunay na nanampalataya ka, tuloy ka, gumagawa ka. Hello? Hindi pagod na ako, pastor eh. Ang hirap eh, kasi dahil ko trabaho. Kasi hindi, lahat naman tayo eh. Di ba? Pero paano yung kaluluwa? Sinong gagamitin dyan? Bakit ka nandiyan sa baryo mo? Yung dinadaanan mo sa baryo mo. Kanina, paglabas ko sa baryo namin, labas na ngayon ng simbahan, alam niyo, titingnan ko sabi ko, Lord, kahabagan mo po ang baryo ko. Bakit po? Hindi ko sinasabing mali sila. Kulang kasi sa pagbabasa ng Bible. Hello? Kung may kaya hinahanda ko ang sarili ko. Kaya, minsan bumibili ko dito sa ilang-ilang. May kausap ako doon.
Dala ko yung bag ko. Naghahanap ako ng trucks. Wala na pala akong trucks. May kausap ako doon. Nagtitinda ng bisikleta. Inaano niya. Kinukwento niya yung buhay niya sa akin, kung sino yung kilala niya. Sabi ko, tsuhin ko po yan, yung kapitan na yan. Sa tabang, tsuhin ko po. Dalawang tsuhin ko naging kapitan ng aming baryo. Ang kapatid ko po naging kagawad yan. Oo nga. Tapos naghahanap ako ng trucks. Pero babalikan ko siya. Alam ko bakit? Kasi makipa na daan, yung handa ka mapahiya, yung pagtawaran ka, nakuha ba ibig sabihin? Kaya nung nandun po ako sa palengke, isang buwan po kami doon nung una, andan nakakita sa akin, tsahe ni Ann. Tapos si tatay ni Jay. Tapos ang daming nakita, kinakamaya, Pastor! Nagamano pa sa akin iba. Tapos nag-maatin sa iba, yung mga Kristyano na. Pero hindi ako nahiya. At kung ano yung pinangangaral ko, nanggagaling yun sa puso. Ganun kami. Kung ano yung, sabi ko nga sa inyo, hindi namin pinag-uusapan kung ano yung preaching na gagawin namin. Ang pinag-uusapan namin, ano nasa loob ng puso mo. Gusto mo makapagligtas? Gusto mo mapagtanim? Hello? Bising-bising yung mga nasa palengke, kaya namimigay kami ng trucks. May take home siya na salita ng Diyos. At makita niya yung patotoo na kami hindi lang pastor, kundi gumagawa rin kami ng nangangaral. Pero alam nyo, hindi naman lahat yung nagagawa ko. Kaya sabi sa sarili ko, kulang pa rin ako eh. Kaya nga, never sabihin ko, perfecto na ako eh. Pero masasabi ko sa inyo mga kapatid, kung hindi tayo kikilos, hindi tayo kapasya sa buhay natin, hindi naman tayo talaga yung nararanasin makipot na daan eh. Yung makipot na daan, yung parang gusto mo nang mamahinga. Sabi ng demonyo, mamahinga ka na lang. Okay, si pastor na lang, magbigay ka na ng pera mo. Yung tithes mo, dagdagan mo lang yung offering mo. Hello? Hindi ko kailangan ng pera nyo. Hindi ko kailangan ang tithes nyo. Pero inutos yan ng Diyos. Pag ginawa mo yan, ang dahil gumagawa niyan, pinagpapala. Hello? At hindi ako natatakot. Ngayon, kaya sabi ko, may gawain natin, kailangan natin ng milyon sa Matimbo. Ang halaga ng lote natin doon ay 1.2 million. Hello? Papagawa pa ng church. Hindi ako nababahala doon. Ang kinababahala ko yung walang pagkakaisa ng mga leader doon. Magkaisa kayo. Di ba? Ano sinabi ng Bible? Di ba? Matthew chapter 18 verse 19. Ang magkaisa dito, yung isa at dalawa, magkaisa dito sa anong bagay sa kahilingan sa Ama. Di ba? Dalawa lang magkaisa, di ba? Isa o dalawa magkaisa. Sa paghingi ng anong bagay sa Ama, ay pagkakalob ng Amang nasa langit ang kanilang hinihingi. Hello? Ay napakalaga yung pagkakaisa. Kahit wala kang hawak na pera, pero nananampalataya tayo, nagagawin ito ng Diyos, kaya ibigay ito ng Diyos. Amen? Ngayon po, wag tayong nakagay doon sa ating pagkaunawa lamang. Kaya napakaganda po, yung tayo po, sa makipot na pintuan at daan, kailangan kang una maborn again. Opo, maborn again. Kasi lahat ng sinasabi ko sa iyo, hanggang hindi ka pa naboborn again, hindi pa ikaw nakakaroon ng bagong buhay, hindi mo ito maintindihan, hindi mo ito kaya. Kasi ang pagiging born again ay pagtanggap kay Jesus Christ, at ito po ay papasukan ng banal na Espiritu. Kaya nga sinabi ng John chapter 3 verse 3, sa English po yan, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Very verily unto you, di ba? Sabi nga doon, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ayan. Kaya napakahalaga po. Ang unang requirement po dyan, kailangan born again ka. Ang born again po, hindi yan religion. Yan ang sinabi ng Jesus Christ. Kapag hindi kayo pinanganak na muli, hindi kayo makakita ng kaharian ng Diyos, ano ngayon ang ipipreach mo? Hello? Ano kailangan ng pamilya mo? Ano kailangan ng kaibigan mo? Ano kailangan ng kapwa mo? Si Jesus Christ. Kasi ang pagiging born again, makilala mo ikaw ay makasalanan. At kilala mo si Jesus Christ na siya namatay sa krus. Inilibing 3 araw na buhay na muli para sa iyong kasalanan. Sa gayon, pag tinanggap po siya, patatawarin ka sa iyong kasalanan. So, papasok sa iyong Holy Spirit, yun po ang pagiging born again. May transformation, pagbabago ng buhay. 2 Corinto chapter 5 verse 17. Ang sino man nakipag-isa kay Jesus Christ, isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, at siya ay bago na. Ayan po, sa halip ito ay napalitan na ng bago. Ayan.
Kaya mga kapatid, nangyari na ba ito sa buhay mo o hindi pa? Hello, check-in mo. Hanggang hindi mo inaalay ng sarili mo sa salita ng Diyos, nakakasala ka sa Diyos, hindi ka nagnakaw, hindi ka nagano. Sorry, hindi po yun ang sukatan ng kasalanan. Ang kasalanan, naalayin ba yung buhay mo sa salita ng Diyos? Nakakatisuran ka ba? Oo nga, gusto mo magturo. Pero ang karakter mo naman, kinakatisuran ka. Ang damot-damot naman. Hello? Ang discipleship ay merong discipline. Ang disciple po, kailangan merong pong pagbabago. Kung alagad ka ng Kristo, merong pagbabago ng buhay mo. Kasi nakasulat yan, ang sino man nakipag-isa kay Jesus Christ, ay sinambagong nilalang. Pangatlo, may pagsusuko o surrender life to the Lord. Yung nga sabi ko sa inyo, kailangan, di ba? Kailangan pasanin mo ang iyong krus, i-deny mo ang iyong sarili at sumunod kayo sa akin. May pagtitiis sa anumang pagsubok. 1 Pedro chapter 2 verse 21. Ano po sabi doon? Hindi, ang pagtitiis, di ba? Ayan, nakalagay ba dyan? Okay. Santiago chapter 1 Pedro chapter 2 verse 21. Ayan po, sabi dito, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Alin ang pagtitiis? Wala kang kainin, nagtitiis ka. Hindi ganon. Yung pinagtatawanan ka, iniwanan ka ng kaibigan mo dahil kay Kristo. Nakakalungkot talaga, pero yung layuan mo si Kristo dahil lang sa kaibigan mo na lumayo, na dating kasama mo, lalayo ka rin kay Kristo. Dito ka nilagay ni Lord. Maliban na lang kung ikaw ay hindi nilagay ni Lord dito. Hello? Kaya kung minsan hindi tayo magamit ng Panginoon, hindi natin makita kung ano yung direction ng Panginoon, hindi tayo makapag-witness kay Lord. Kasi po, maraming attachment sa ating buhay. At yun ay, kaya nga yung makipot na daan, kaya iritado, nakakita na kayo ng maraming dala na, minsan, di ba, pinipilit. Di ba, hindi ba kausad, di ba? Di ba? Kasi yung daan na makipot Hindi lang na yung daan, hindi lang yung pintuan. Pati daan. Ay sabihin, maraming pagsubok, may wilderness. Tadaan ka sa ilang, sa disyerto ng pagsubok. Yung daan, minsan, di ba, patag, ang ganda, masaya. Tapos mamaya, bako-bako, di ba? Tapos parang nilulundagan ka pa, di ba? Tapos mamaya may bagyo. Tapos mamaya mayroong lindol, di ba? Parang ganito sa mundo natin. May lindol, may, di ba? Iba-iba. Hindi dire-diretso kung anihan, puro anihan na lang para masaya. Di ba? Puro pistahan na lang. Hello? Kaya napakalaga po yan, mga kapatid. Lumalakad sa patnubay ng Espiritu Santo. Galatians chapter 5 verse 16. Kaya sabi, lumakad kayo. Mamuhay kayo sinasabi ko mamuhay kayo sa Espiritu Santo o patnubay ng Espiritu Santo. At hindi ninyo pagbigyan ang mga pagnanasan ng laman. Hello? Kaya po tayo mga kapatid, kahit tayo tumanggap sa Panginoon, anong nangyayari ngayon? Bumabalik tayo parang, ayan nga po, parang lumilipat tayo doon sa daang malapad. Bakit kanyo? Kasi marami ka ng gusto Napapagod ka na Parang ayoko na dito na ako bibigay na Parang lumilipat na doon sa malapad na daan. Ganun po ang nangyari. Marami pong ganyan. Kaya marami backslide. Opo. Ang backsliding, hindi po nagsimula yan na umalis lang Nagsisimula yan sa puso. Yung hindi na masaya. May hinahanap. Bakit po? Kasi yung sarili niya nabubuhay. Hindi niya may deny ang sarili niya. Hindi niya mamamatay sa kanyang sarili. Pero ang sabi ng Bible lang, sino man nakapag-isa kay Jesus Christ ay pinatay na ang kanyang sarili, ang pagnanasa nito. Verse 16, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin nyo. Nga po. At nakaulili may kabanalan sa buhay. Nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Diyos. John chapter 10, verse 27, sabi nga doon, nakikinig sa akin ng aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Lumayo po tayong lahat, mga kapatid. Kaya po napakahalaga na mga kapatid yung pong ano ba yung landas na ating nilalakaran. Pumasok tayo sa makipot na daan. Ang makipot po na daan ay hindi yung gusto mo mangyari. Hindi mo nga inaasahan.
Pagtatawanan ka, iisipin mo maganda na ginagawa mo, pagtatawanan ka pa. Magpatuloy ka kung ganon. Kaya kasi nakasulat sa Bible, napakahirap ka na ikaw ay parusahan dahil gumagawa ka talaga ng masama o ng kasalanan. Maganda rin parusahan ka o sabihan ka ng hindi maganda dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Iyan po ang kinakarangal ng Diyos. Makhipot ang daan. Huwag mo sabihin, pogi ka, maganda ka. Lilipas lahat yan. Lahat ng bagay dito lilipas. Sabihin, malakas ka. May pagkakataon po kumisan, hindi ako makatayo. Hirap na hirap ang tuhod ko. Dumarating na. Malapit na. At darating din. Di ba? Dati, medyo maitim pa yung buko. Marami pa. Darating niya, mawawala na. At darating din ang panahon, pati hininga ko, mawawala na yan. Lilisan na ako sa mundong ito. Amen? Yan ang katotohanan na tanggapin natin. At habang nabubuhay ka sa mundong ito, kung naiintindihan mo ang salita ng Diyos, mamumuhay ka sa liwanag. Baka po katulad tayo ng isang solar light na hindi na magsindi. Bakit po? Hindi na naiilawan ng araw. Hindi na naliliwanagan ng ilaw ng Diyos, ng salita ng Diyos. Kaya wala ng power. Hello? Pero tandaan nyo, ito yung pagtitiis eh. Maaaring iba, may lakad ngayon, pero inuna mo ang Panginoon. Di ba? Tapos, ano ka ba naman? Dapat, usapan ganito. Hindi, may samba kami. Walang, alam nyo, isang patotoo ko yan sa trabaho ko. Foreman ako ng maintenance. Kailangan ako ng linggo ma-attend dahil ako po ang munguna pagbubukas ng mga makina. Sumikat ako doon sa kumpanya na yan kasi every Monday, pagpasok ko, Ray Santos, proceed to maintenance department. Kilala ako doon. Kasi pagpasok pa lang ng gate, Ray Santos, o Renato Santos, o Ray Santos. O, kilala po ako Ray Santos. Ang tunay kong pangalan, Renato. Pagdating ko doon sa office, nakasibangot yung aking pinaka-head. Ray! Ba't hindi ka pumasok ng linggo? Sabi ko, pasensya na po, may gawain kami. Wala akong pakialam sa gawain nyo. Lunes na yon, galit na galit sa akin. Martes, hindi ako pag-iboy noon. Merkulis, hindi ako kakiboy noon. Pero pag Webes, medyo lumalamig na siya. Alam niyo kung bakit? Ginagawa ko yung trabaho kong maayos. Lunes, Martes, Merkulis, Webes, Biyernes, Sabado. Pagdating na linggo, binibigay ko na lang kay Lord. Sabi ko, inaantay ko na lang, tanggalin ako. Pero hindi ako matanggal. Opo, hindi nila ako matanggal. Ako ang nag-resign. Hindi ko na kaya. Yung pagnanakaw ng kuryente, yung hindi maayos na pamalakad. Yan masasabi ko na hindi po pagmamalaki. Kundi ang sabi ko sa iyo, ginawa yan sa akin ng Diyos. Dahil natutuhan ko lumakad sa makipot na daan, na kahit pagtawanan, kahit mawalan ng trabaho, ang totoo noon, takot na takot ako mawalan ng trabaho. Bakit po? May dalawa na akong anak eh. Paano na yung anak ko, maalis ako sa trabaho. Pero hindi, panalintagan ko yung ang Diyos ko eh. Ayaw ng Diyos ko yun eh. Na hindi ako atin ng linggo eh. Kaya masasabi ko hanggang ngayon, araw na linggo, hindi ako lumiliban. Pastor, ba't minsan linggo wala ka dito? Nandun ako sa Matimbok. Hello? Kaya sa oras ito, saan ka man at saan ka nakatayo, inaantay lang ng Diyos na tayo pa magpakatotoo sa buhay natin. Alam nyo, hindi niya magawa yung plano niya sa atin. Sabi nga niya, ako lamang nakakaalam ng mga plano para sa iyo. Mga plano sa ikabubuti nyo, hindi para kayo saktan, kundi para bigyan kayo ng malaking pag-asa sa hinaharap, para kayo magtagumpay. Hindi lang niya ito magawa. Alam niyo kung bakit? Hindi po tayo sumusunod sa kalooban niya. Ang pagsunod sa kalooban niya, hindi po yung naglilingkod naman ako.
ginagawa ko naman to. Hindi po, huwag mo tuusin yon. Ang tuusin mo, ikaw ba ay nando doon sa makipot na daanan? Yung ginagawa mo ba ay gusto mo lang gagawin mo at ito ang gusto mong gawin at ayaw mong gawin yung ayoko niya, nakakahiya yan. Kung ganun po, at meron tayong pagkukulang at hindi mo inaamin, lumalaki ang kasalanan natin. Ang kasalanan, ang tao nakakalaw ng kanyang dapat gawin na hindi niya ginagawa, nakakasala. At kung patuloy siyang hindi hingi ng tawad, nagkakasala siya at lumalaki ang kasalanan niya. At anuman ang ministry at ang gagawin mo sa Panginoon, hindi po ito karapat-dapat sa Panginoon. Hello, hindi ko kayo sinasabihan na huminto kayo sa ministry. Mga kapatid, kailangan po ng Diyos ang manggagawa ngayon. Kailangan ng Diyos ngayon ang tutulong sa ating kapwa. Napakaraming tao ngayon ay nasisiraan na ng loob. Sino ang gagamitin kung hindi po tayo pagpapatuwid? Kaya sa oras ito, manalangin po tayo. Saan ka man nakatayo? Sige po. Manalangin tayo saglit, panalangin natin sarili. May tayo ng tawad sa Diyos kung tayo pa may pagkukulang. Tayo pa manalangin. Amang Banal, maraming salamat po. Sa oras ito, lalapit ko sa iyo ang aking sarili. Sige po. Panginoon, tunay nga o Diyos, salamat po. Salamat po o Diyos sa oras ito. Patuloy po, lalapit namin ang aming mga sarili. Dalayan ko po, Ama, na patuloy po o Diyos. Tulad ng iyong utos, kami ay pumasok sa makipot na pintuan at makipot na daan. Sa part ito, magdadala sa amin patungo sa buhay. Panginoon, liwanagan po ang bawat isa na ang buhay po namin kung may pagsubok man, ito ay natural na maranasan namin. Kahit wala kaming kasalanan, may pagsubok ang binibigay o test sa pananampalataya. At merong demonyo at kapangyarihan ng kadiliman na hahadlang at gagawa sa amin. At minsan, Ama, pinahintulot mo ito, hindi para kami tuksuhin, kundi para subukin lang kung kami susunod sa iyo. Kaya Lord, buksan mo ang puso ng bawat isa. Na kung ano man ang pinagdadaanan namin ngayon sa aming buhay, Lord, hindi ka nagbabago sa iyong pag-ibig. Bagkus, tinuturuan mo sila na tumayo sa kanyang sariling pananampalataya. Marami nasisiraan ng loob dahil po merong kasamahan na hindi nakasama. Nakatingin siya doon sa kanyang kasama. Merong pinanghinaan ng loob at gusto nang tumalikod dahil yung mga bagay na nasa kanya ay nawala. Lord, isa-isip mo sa kanila na kung ano man ang wala sa iyo, kaya mo ito ibalik higit pa doon sa inaakala nila. At kaya naming hilingin sa panalangin. Panginoon, dalungon po ang bawat isa na ang buhay namin ay makapagpatotoo. Labanan namin ang takot o hiya sapagat kaya po namin itong gawin. Hindi po namin nanaisin o pipilitin ang aming sarili, kundi ang iyong Espiritu na bigay sa amin ay Espiritu ng katapangan. Hindi ng kaduwagan, kundi ng pag-ibig at pagpigil sa sarili. Ibinigay mo na lahat sa amin ang tutulong upang kami magtagumpay sa buhay espiritual. Lamang hindi po maganap ito, yung plano mong ito, dahil kami ang nagpapasya sa buhay namin. Lord, tulungan mo. Sa bawat araw ay magpasya ang bawat isa. Sa araw na ito, makapagpasya ang bawat isa na susunod kami sa iyo, Panginoon. At ang mga salita mo, ang paghahariin namin sa aming mga buhay, hindi ang aming mga gusto o ang tawag ng laman at ng sanlibutan. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami, Ama. Maraming salamat po. At dalayan ko po, Ama, i-bless mo ang bawat isa. Lord, kung saan mo po naroroon ang bawat isa, kung ano yung plano mo, kung sila nagtatrabaho ngayon, kung sila ay nasa baryo, kung sila ay nasa eskwelahan, kung sila ay kung saan naroroon.
Lord, bigyan mo sila ng pagkakataon na mapaglingkod sa iyo. At Lord, kung anong po yung nais mo, ipagawa sa kanila, Lord, sa pamagitan ng panaginip, bigyan mo po sila ng makalangit na panaginip. Pangitain, O Lord, na ikaw ay Diyos sa buhay. Nangungusap ka, nagbibigay ng direksyon, O God, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ito po yung aking inaangkin at gagawin mo ito, Panginoon. Lord, salamat po. At kailanman, Panginoon, sa iyong salita, hindi magtatagumpay ang espiritu ng kadiliman o espiritu ng Satanas sa buhay ng bawat isa, sapagkat iingatan mo ang bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus, Lord, dalahin ko po, mamuhay kami ng laging may pagtatagumpay, Panginoon. Manatili sa amin ang iyong tagumpay. At Lord, yung fruit of Holy Spirit, love, joy, and peace, O God, ay manatili po. Lahat po na iyong kaloob. At ito po yung aking inaangkin, O God, Lord, sa mga estudyante, ma-enjoy po nila ang pagiging kabataan na sumusunod sa iyo, hindi po yung ma-enjoy nila yung gusto nila nilang gawin, kundi yung pagsunod sa iyong kalooban, ma-enjoy po nila. Tulungan mo sila, makatapos sila sa pag-aaral, makapag-share sila, maging patotoo sila na sila ay anak ng Diyos na pinagpagtagumpay mo sa pag-aaral. Maging sa elementary, high school, college. Yung mga young professional, may mga trabaho, naghahanap ng trabaho, Panginoon, ikaw ang bukalang buhay at lahat ng bagay kaya mong gawin at sabi mo, walang bagay na hindi maaari sa iyo. Kaya Lord, dalahin ko po yung trabaho na kailangan ng iyong mga anak. At yung trabaho, Lord, yung promotion, Lord, yung maayos na pasweldo at pag-iingat mo. Lord, yung mga parents, yung mga negosyo, ano po, Lord, may mga negosyo, i-bless mo po sila. Panginoon, salamat po. Patuloy, Ama, patunayan mo sa kanila na hindi lang ikaw isang salita, kundi ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat ng bagay. At Panginoon, tunay nga o Diyos, na kung kami makikinig lagi sa iyong salita, Lord, kahit maraming problema, masikip na ang dadaanan namin, Panginoon, meron naman kaming kapayapaan sa iyo. Sapagkat ang tulong mo ay hindi mo ilalayo sa iyong sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Ama. Ito pa yung aming inaangkin at pinagpapasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.